Ito ang bata na si Light. Pangarap niyang maging isang magaling na adventurer kaya't kumain siya ng sinumpaang prutas upang magkaroon ng kapangyarihan. Ito na sana ang simula ng kanyang pangarap ngunit sa halip na pagkalooban siya ng malakas na kapangyarihan ay binigyan siya ng skill na tinatawag na Fruit Master. Isang skill na may kakayahang pabilisin ang pagiging hinog ng isang prutas. Ang ikalawang kabanata ay nagsisimula habang si Light ay binabati ang kaibigan niya na si Lena, ngunit si Lena ay tumugon ng isang hindi inaasahang malamig na paraan na nagmumungkahi na baka nagkakamali si Light ng pagkakakilala sa kanya. Ito ay nag-iwan ng pagkalito kay Light na halatang nagulat at naguguluhan. Napansin ng kanyang kasama na si Ayla ang gulat ni Light at tinanong kung kilala niya si Lena ngunit si Light ay hindi sigurado. Nagtataka siya kung nakalimutan na ba siya ni Lena. Upang maalis ang tensyon, iminungkahi ni Ayla na kumain sila ng pizza. Habang hinihintay ang kanilang bayad, si Light ay hindi mapakali at iniisip pa rin ang mga nangyari. Habang nagpapatuloy ang eksena, masayang tinatangkang kumain ng pizza ni Ayla at sinasabing ito ang pinakamasarap na natikman niyang pizza kailanman. Tinanong niya si Light kung sigurado ba itong ayaw niya kaya't tinutokso siya ni Ayla na siya na lang lahat ang kakain nito. Tumutol si Light at sa isang mapaglarong sandali, kinuha niya ang isang piraso ng pizza na nauwi sa awkward na sandali na nakadikit ito sa kanyang bibig kaya't siya ay nabulunan. Sa oras na iyon, isang babae ang lumitaw at nag-alok kay Light ng tubig. Mabilis na ininom ni Light ang tubig. Pagkatapos uminom ay laking gulat niya nang lumabas na ang babaeng iyon pala ay si Lena. Nang tawagin niya ang pangalan nito, pinatahimik siya ni Lena. Nagmungkahi ito na huwag banggitin ang kanyang pangalan at bumulong na baka makita sila ng kanilang leader na si Grouse. Ipinakilala ni Ayla ang kanyang sarili kay Lena at nagpalitan sila ng mga magagalang na salita. Nagtataka si Lena tungkol sa relasyon nilang dalawang ngunit mabilis na binago ni Light ang usapan at tinanong kung ano ang ginagawa ni Lena doon. Hindi ito sinagot ni Lena at sinabi na siya ang dapat magtanong kay Light kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Sinabi ni Light na mahabang kwento ang lahat at ibinahagi niya ang mga kaganapan ng kanilang paglalakbay hanggang sa ngayon. Sinabi niya na aksidenteng nakakain ulit siya ng sinumpang prutas kasabay ni Ayla at sa halip na mamatay siya ay ginantimpalaan pa siya ng isang kapangyarihan na tinatawag na Sword God. Ipinahayag ni Lena ang kanyang pagkasorpresa at paghanga sa progreso ni Light at labis na naging masaya dahil natupad nito ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Kinamusta naman ni Light ang pagiging isang adventurer ni Lena? Biglang nalungkot si Lena. Ayon kay Lena, binawasan niya ang partisipasyon sa grupo at nagsabi na mahirap ang kapaligiran ng trabaho kahit na maganda ang bayad dito. Dagdag pa niya, malakas ang kanyang mga kasama ngunit walang pakialam ang mga ito sa mga taong kanilang nasasagasaan sa kanilang misyon. Pinayuhan niya si Light na lumayo sa grupo ng Sacred. Napagtanto ni Light na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinansin ni Lena at nagtataka kung talagang kahanga-hanga ba ang grupo ng Sacred. Nagmuni-muni si Lena tungkol sa isang insidente 2 buwan na ang nakalipas kung saan nakatagpo ang kanyang grupo ng isang mapanganib na ahas. Mabilis nila itong natalo gamit ang makapangyarihang fire magic, ngunit hindi sinasadyang kumalat ang mga apoy sa mga kalapit na bukirin na nagdulot ng malaking pinsala sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao roon. Ipinahayag ni Lena ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkasira ng bukirin ngunit tinanggihan ito ng kanilang pinuno na si Grouse na nagsasabing maaaring muling itayo ang mga bukirin ngunit ang mas mahalaga ay ang pagtigil sa ahas upang makapagligtas ng maraming buhay. Lumapit si Lena sa Holy Sister sapagkat lubos siyang nababahala sa mga nangyari. Ipinahayag niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa gawain ng kanyang mga kasama ngunit kalmadong binaliwala ng banal na madre ang kanyang mga alalahanin. Binibigyang diin niya na ang tagumpay ng kanilang grupo laban sa higanteng ahas ang mas kikilalanin at maaalala ng mga tao paglipas ng panahon. Mas lalong lumalim ang puot sa puso ni Lena habang ang papuri sa kanilang tagumpay ay sumasalungat sa kanyang kagustuhan at mas naramdaman niya ang mga paparating pa na hindi magagandang resulta. Sa kasalukuyan, napansin ni Light na tila nalulungkot si Lena at tinanong kung maayos lang ba ito. Mabilis na binaliwala ni Lena ang kanyang alalahanin at tumugon kay Light na huwag siyang alalahanin ito. Binaliwala ito ni Light na nag-aalala pa rin kay Lena kaya't iminungkahi nito na kung hindi siya masaya sa kanyang grupo ay dapat na umalis na siya rito at sumama na lang siya sa kanya at kay Ayla. Tinanggihan ni Lena ang alok at nang pinilit siya ni Light tungkol dito,
iginiit nito na magiging maayos naman ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Light na lumuluha si Lena kaya't mahinahon niyang itinuro dito na siya ay umiiyak. Biglang nagulat at nahiya si Lena, humingi siya ng tawad kay Light at sinabi na dapat na siyang umalis. Habang naglalakad palayo, naguguluhan pa rin si Light sa kanyang reaksyon at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa sumunod na eksena ay bumalik sina Light at Ayla sa guild. Ibinigay ng receptionist kay Light ang isang pouch na naglalaman ng gantimpalang 10,000 ginto para sa kanilang matagumpay na misyon sa pagpatay sa isang higanteng ogre. Tuwang-tuwa si Ayla sa halagang kanilang natanggap at pinuri sila ng receptionist dahil sa kahanga-hanga nilang trabaho at sinabi rin ito na mas galingan pa nila sa mga susunod nilang misyon. Nagpasalamat si Light sa kanya at tinanggap ang ginto ngunit tila may kakaiba sa kanyang anyo dahil hindi siya masaya dito. Napansin ito ni Ayla at tinanong kung bakit siya malungkot. Ipinaliwanag ni Light na habang siya ay nagpapasalamat, naguguluhan pa rin siya sa hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Lena at nagtataka kung ano ang pinagdadaanan niya sa kanilang grupo. Iminungkahi ni Ayla na kung siya ay naguguluhan, dapat niyang tanungin ang leader ng grupo ni Lena na si Grouse na nakaupo sa isang sofa na malapit lang sa kanila. Si Grouse ay nakaupo kasama ang dalawang babae na nag-e-enjoy ng inumin matapos tapusin ang isang misyon ng panghuhuli ng halimaw. Isang babae ang nagpahayag ng interes na sumali sa Sacred ngunit sinabi ng isa na ang Sacred ay gumagamit ng merit-based na sistema na nagpapahirap para sa mga bagong kasapi. Ang unang babae ay humiling kay Grouse na magbahagi ng kwento tungkol sa mga halimaw na kanilang nahuli na tila ba sabik ding marinig ng pangalawang babae. Sinimulan ni Grouse na ilarawan ang kanilang kamakailang misyon kung saan hinarap nila ang isang masamang grizzly. Matapos itong immobilize, ginamit niya ang isang makapangyarihang atake at tinapos ito gamit ang kanyang espada na sinasabing ang pagsasama-sama ng mga kasanayan ng bawat miyembro ng Sacred ay hindi kailanman matatalo. Sa puntong iyon, ininterrupt ng receptionist ng guild ang kanilang usapan na may reklamo mula sa mga lokal na tao na nagsasabing ang mga apoy mula sa kanilang laban ay nagpatuyo sa isang kalapit na imbakan ng tubig. Ipinagwalang bahala lang ni Grouse ang reklamo at sinabi sa receptionist na huwag niyang alalahanin ang mga bagay na yun dahil tinutupad at ginagawa lang naman nila kung ano ang mga kahilingan sa kanila ng mga lokal. Ipinagwalang bahala din niya ang maliit na collateral damage, inihalin tulad ito sa hindi may iwasang pinsalang dulot ng pagyapak sa mga insekto habang naglalakad. Biglang pumasok sa silid si Light at direktang sinabi kay Grouse na hindi na nito pinapayagan pang sumama si Lena sa kanilang grupo. Naguguluhan si Grouse at itinanong kung sino ba si Light. Sinabi ni Light na narinig nito ang lahat ng kanyang mga kwento at maski siya ay hindi niya nagustuhan ang uri ng pakikipaglaban at pamamalakad na ginagawa niya sa kanilang grupo. Ipinagwalang bahala lang ni Grouse si Light at nagbiro na baka isa lamang si Light sa mga tagahanga ni Lena. Ipinilit ni Light na nagdurusa na si Lena sa kanilang grupo at binigyang diin niya na umiiyak na ito dahil sa lungkot at sama ng loob. Hindi niya ulit pinansin si Light at naiinis na sinabi dito na ang lounge na iyon ay para lamang sa mga S-rank na adventurer kaya't inutusan niya itong lisanin ang kwarto. Hinawakan ng dalawang lalaki si Light kaya't wala na itong nagawa at pinagtabuyan na din siya palabas loob ng kwarto. Pagkalabas, tiningnan siya ni Ayla na nag-aalala para sa kanya ngunit siniguro ni Light na mabuti naman ang kanyang kalagayan. Maya-maya ay nilapitan ng ibang mga miyembro ng guild sina Light at binalaan siya ng mga ito na masamang ideya ang kalabanan si Grouse dahil maaari siyang maging target at mapag-initan ng makapangyarihang banal na madre. Iminungkahi nila na ang pagkakataon ni Light na umunlad bilang adventurer sa bansa ay maaaring mapanganib kung ipagpapatuloy niya ang ganitong landas. Matapos nun, habang nagmumuni-muni si Light sa naging mga sitwasyon, humingi siya ng tawad kay Ayla dahil hindi na muna matutuloy ang kanilang plano para sa pagkain ng pizza sa araw na iyon. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena kay Eric. Isang miyembro ng Sacred na ipinapakita ang kanyang bagong nakuhang sandata at humihingi ito ng komento sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Grouse na ang sandatang iyon ay ibinigay sa kanila ng isang banal na kapatid kaya't pinayuhan niya itong gamitin ito sa kabutihan. Masigasig na tinalakay ni Serem ang kanilang paparating na misyon at may kumpiyansa siya sa kanilang kahangahangang mga kakayahan na muli nila itong mapagtatagumpayan, samantalang si Lena naman ay nagmumuni-muni sa mga sinabi ni Light at gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nilapitan niya si Grouse at sinabi na nais na niyang umalis sa grupo.
Si Serem ay nagulat at tinanong si Lena kung bakit nais niyang umalis gayong sila na ang pinakamalakas na grupo sa kanilang bansa. Sumagot si Lena at sinabi na hindi na siya makakapagpatuloy sa ilalim ng kanilang mga kondisyon dahil nais niyang sundan ang kanyang sariling landas at maging isang adventurer sa kanyang sariling paraan. Pagkasabi noon ay naglakad papalabas ng silid si Lena. Habang sinusubukan niyang umalis ay ginamit ni Grouse ang kanyang pambihirang bilis upang pigilan siya nito. Sinabi ni Grouse na siya ang buhay ng kanilang grupo dahil halos lahat ng mga tao ay humahanga dito. Susubukan sana ni Lena na lumaban ngunit pinagtawanan siya ni Grouse at sinabing kahit na may kahanga-hanga itong kakayahan ay hindi nito kayang tapatan ang kanyang lakas. Sinaktan siya ni Grouse, sinasabing ang sakit ay bahagi ng kaluwalhatian at ang pagtitiis nito ay magbibigay ng inspirasyon sa iba. Tinapos niya ang pag-uusap sa pagsasabing magpapatuloy silang magtulungan hanggang sa katapusan ng kanilang mga buhay. Dahil sa mga sinabi ni Grouse ay nag-iwan ito kay Lena ng pagkalito tungkol sa kanyang hinaharap habang naghahanda silang umalis para sa isang misyon. Muling naglakad ang kanilang grupo patungo sa kanilang misyon. Sa hindi inaasahan, si Light ay humarap sa kanilang grupo at pumagitna sa kanilang daraanan. Kinausap niya si Lena at sinabi na iiwan na niya ang grupo ng Sacred at sasama na ito sa kanilang dalawa ni Ayla upang manghuli ng mga halimaw sa kapaligiran. Gayunpaman, sinabi ni Lena na lumayo si Light dahil siya ay nakatuon na sa kanilang grupo. Biglang naalala ni Light ang kanilang pangako noong bata pa sila kaya't iginiit niya na hindi siya mapipigil ng kahit na sino man sa kanyang kagustuhan. Hindi ito inalintanan ni Grouse at muli ay hindi niya pinansin ang pakiusap ni Light kaya't inutusan niya ang grupo na magpatuloy sa paglalakad. Makulat si Light at ipinaglaban ang kanyang karapatan kaya't dahado man sa isang laban ay hinamon niya si Grouse para sa isang duelo. Tinawanan lang siya ni Grouse at sinabi na hindi siya mag-aaksaya ng oras upang kalabanan ang isang mahinang nilalang. Inasar ni Light si Grouse at sinabi na natatakot itong matalo sa duelo kaya ayaw nitong makipaglaban sa kanya. Nena si Grouse sa sinabi ni Light kaya't pumayag na din ito sa kanyang kagustuhan. Bago magsimula ang duelo ay sinabi nila ang kanilang mga kondisyon. Kung manalo si Light ay malaya nang makakaalis si Lena sa kanilang grupo at kung si Grouse naman ang mananalo ay kalimutan na nito ang kanyang pangarap na isang adventurer dahil pagbabawalan na siyang makilahok sa mga adventurer guild. Hindi ito nagustuhan ni Lena kaya't siya ay nagprotesta. Nag-aalala siya na mababaliwala ang mga pinaghirapan ni Light na matupad ang kanyang mga pangarap at dahil alam din niya sa kanyang sarili na walang laban si Light kay Grouse. Hindi ito inalintanan ni Light na mataas pa din ang kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan. Ibinunyag niya sa lahat na mayroon siyang dalawang kasanayan, Fruit Master at Sword God. Tinawanan lang ulit ito ni Grouse at sinabi na mukhang nababaliw na ito. Matapos noon ay nagsimula na ang laban. Ginamit kaagad ni Grouse ang kanyang kapangyarihan at mabilis na nakuha ang kalamangan. Mabilis si Grouse at walang magawa si Light kundi sanggahin lamang ang kanyang mga pag-atake. Nagpatuloy lang sila sa espadahan hanggang sa masira ni Grouse ang espada ni Light. Tinukso ni Grouse si Light at sinabing talo na ito sa kanilang laban ngunit nanatiling determinado si Light. Labis na nag-alala si Lena sa nangyari ngunit dahil sa determinasyon ni Light na mabawi niya ito sa grupo ay pinalakas niya ang loob nito at sinabi na huwag itong mag-alala dahil siya ang mananalo sa duelo. Hawak pa rin ni Light ang naputol niyang espada hanggang sa makita niya ang isang matandang lalaki na may hawak na deck brush. Nilapitan niya ito. Hiniram niya sa matanda ang brush at ito ang ginamit niyang sandata at matapos ay muli niyang hinarap si Grouse. Muling minaliit ni Grouse si Light at sinabing tatapusin na niya ang laban. Mabilis na sinugod ni Grouse si Light habang si Light ay naghanda din para sa isang counter-attack. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay ginamit ni Light ang deck brush upang patamaan si Grouse sa mukha nito na naging dahilan upang tumilapon at tumama ito sa isang pader. Hindi na nakalaban pa si Grouse. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga nasaksihan dahil nagawang talunin ni Light si Grouse. Matapos ang laban ay binalaan ni Light ang natitirang mga miyembro ng Sacred na kung makikialam sila ay kakaharapin nila ang parehong kapalaran. Kinausap ni Light si Lena at sinabi sa kanya na malaya siyang pumili ng kanyang landas at nagpasalamat si Lena kay Light at nagdesisyon na sasama na ito sa kanilang dalawa ni Ayla.
Isang linggo na ang lumipas mula nang makipaglaban si Light kay Grouse ay lumipat ang eksena kay Ayla habang nag-aalaga ito sa isang hardin ng mga prutas at hinihikayat ang mga ito na mahinog na at maging masarap. Si Light na nanunood malapit ay nagkomento na halos handa na ang mga prutas para anihin habang patuloy sila sa kanilang gawain. Tinawag sila ni Lena para sa isang almusal. Habang kumakain, tinanong ni Lena si Light tungkol sa kanyang sugat mula sa duelo. Pinatibay niya si Light na ito ay gumaling na at may kumpiyansang ngiti na inihayag na simula ngayon ay sasamahan na niya sila sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Si Light ay nagmuni-muni sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, habang ginagamit nila ang bahay ni Lena bilang kanilang base ng operasyon sa banal na lungsod. Ninanais niyang maranasan ang isang walang alinta ng buhay ng isang manlalakbay ngunit hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Biglang dumating ang isang mensahero na may mensahe para kay Lena at sinasabi na nais makipag-usap sa kanya ng banal na kapatid tungkol sa pag-alis niya sa grupo ng Sacred. Matigas na tumanggi si Lena, sinasabi na hindi na magbabago ang kanyang sagot at hindi siya makikipagkita sa banal na kapatid. Binalaan siya ng mensahero na ang pagtanggi sa pulong ay nangangahulugang hindi niya matatanggap ang parehong mga pribilehiyo tulad ng noong siya ay nasa sagrado pa. Hindi na tinag si Lena, idineklara niyang hahanapin niya ang kanyang sariling daan at trabaho. Pagkatapos noon ay umalis na ang mensahero, nag-aalala si Light na nabigo ang kanilang pagtatangkang ayusin ang mga bagay ng mapayapa kasama si Grouse. Binisita ng grupo ang Adventurers Guild kung saan nag-alok ang receptionist ng isang serye ng mababang gantimpala at pangkaraniwang mga gawain tulad ng pag-aalaga sa mga mandirigmang daga at pag-aayos ng ilaw sa bubong. Napagtanto ni Lena na ang mga trabahong ito ay direktang resulta ng naging desisyon niyang pag-alis sa grupo ng Sacred. Sa kabila nito, buong pusong tinanggap ng grupo ang lahat ng mga gawain at tinapos ang mga ito isa-isa. Masaya nilang ginawa ang mga misyon at mababatid sa mukha ni Lena ang saya sa kanyang mukha dahil sa pagtulong niya sa mga tao. Nang gabing iyon, nagmuni-muni si Light at napansin niyang maliit na halaga lamang ng pera ang kanilang kinita para sa kanilang mga pagsisikap. Nagbibiro si Ayla tungkol sa kung ilang pizza ang mabibili nila at tinansya ni Light na 3 lamang ang mabibili nito. Si Lena, na nagmumuni-muni sa kanyang desisyon na umalis sa Sacred, ay nagpapahayag ng kasiyahan sa pagtulong sa iba kahit sa maliliit na gawain. Tinanong siya ni Light kung ito ang uri ng pakikipagsapalaran na gusto niya. Pinagtibay ni Lena at sinabi na nag-e-enjoy siya sa araw-araw na gawain at marami rin siyang natutunan. Sumang-ayon si Ayla at iminungkahi na magsagawa sila ng isang kaugalian ng mga adventurer upang markahan ang simulan ng kanilang paglalakbay. Pinangalanan ni Light ang kanilang grupo at tinawag niya itong Luxria. Sinuportahan ni Lena at Ayla ang pangalan at sabay-sabay silang gumawa ng mga pangako para sa kanilang hinaharap, si Light na maging isang legendary adventurer, si Lena na lumaban para sa mga tao, at si Ayla na kainin ang lahat ng pizza sa mundo. Tinapos nila ang pangako sa isang pinag-isang deklarasyon. Lumipat ang eksena sa banal na madre na matapos ang pagmuni-muni sa mga kamakailang pangyayari, ay nagpasya siya na magtalaga ng isang S-rank na misyon kay Light, Lena, at Ayla. Kinabukasan ay natanggap ni Lena ang misyon at masaya niya itong ipinakita kay Light at Ayla. Labis na natuwa si Light dahil ito ang una nilang misyon bilang grupo ng Luxria. Na-excite din si Ayla kaya't iminungkahi niya na mag-iimpake na siya ng kanilang mga gamit. Kumuha siya ng isang pouch ng asukal na kakailanganin niya sa paggamit ng appraisal. Lalabas na sana siya ng silid nang bigla niyang naalala ang mga sinumpaang prutas. Bigla niyang naisip kung mapapakinabangan ba nila ang mga ito kung ito ay dadalhin niya.